Management Association of the Philippines. Recognition from PhilHealth for achieving universal coverage under the sponsor program. Central Luzon Excellence Awards for Health 2012, Award for Health Emergency Response, Health Governance Stewards category from the Department of Health. And one of the top 10 provinces for the 2012 Agri-Pinoy Rice Achievers Award from the Department of Agriculture. Bulacan is also 5th among provinces in Human Development Index and 4th least poor among provinces at 4.8 poverty incidence. Our province was also cited by the Department of Science and Technology and the Information Technology and Business Processing Association of the Philippines as one of the top 10 new wave cities in the Philippines for 2012. Ikadalawa ng Hulyo nang maganap ang unang sesyon ng ikawalong sangguniang panlalawigan ng Bulacan na pinangunahan ng ating pangalawang punong lalawigan at mga halal na bukal ng mga distrito ng Bulacan. Para po sa pagsisimula ng kanilang pasinayang pagpupulong, nais po natin kilalanin isa-isa ang bumubuo ng ating ikawalong sangguniang panlalawigan. Akin pong karangalang ipakilala sila sa inyo, ang sangguniang panlalawigan na makakaagapay ng ating ehekutibong sangay sa pamumuno ng ating punong lalawigan, Kagalang-galang Wilhelmino MC Alvarado, sa pagsasakatuparan ng mahahalagang gampanin at gawain tungo sa kaunlaran at kagalingan ng ating minamahal na lalawigan. Ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa lalawigang na nasa kanyang ikatlong taon ng paglilingkod bilang kagawad ng sanggunian. Mula sa San Roque, San Rafael, Bulacan, at anak ng ngayon punong bayan ng San Rafael Cipriano Violado Jr. at Maria Isabel Inoncillo, siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration sa Centro Escolar University noong taong 2004. Siya ay isang matagumpay na negosyante at masigasig na tagapagtaguyod at tagapagsulong ng mga gawain at proyektong pambarangay. Mga minamahal na kaibigan, narito po siya, Kagalang-galang Mark Cholo I. Violado, at kasalukuyang Pangulo ng Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Siya po ang uniko iho o nag-iisang anak ng mag-asawang Ernesto Santiago at Elita de Leon ng Santa Ines, Plaridel, Bulacan, na mga kilala at matatagumpay na mga ngalakal sa bayan ng Plaridel. Sa kasalukuyan ay nag-aaral pa siya sa kolehiyo at nasa kanyang ikalawang taon ang kursong Bachelor of Science in Business Administration sa Bulacan State University. Mga kaibigan at kasama, ang aking tinutukoy, Kagalang-galang Mark Jerome Anthony D.L. Santiago. Sa atin siya ay isa ng veterano kung sa larangan ng legislaturang pag-usapan. Nakapaglingkod na siya bilang konsehal ng lungsod ng San Jose del Monte ng 3 sunod na termino mula 2004 hanggang 2013. Mga minamahal na kaibigan at kababayan, ang ating bagong kasama sa sangguniang panlalawigan na nasa kanyang unang termino bilang bukal, ang Kagalang-galang Alan Ray R. Baluyot. Nagtapos siya ng kursong AB Human Resource Management sa De La Salle College of St. Benil. Siya ay nakapaglingkod bilang konsehal ng lungsod ng San Jose del Monte ng 2 termino noong 2001 hanggang 2004 at 2004 hanggang 2007. Ang angking galing niya sa paglingkod ay ginawaran ng karampatang pagkilala at kabilang sa mga pinamunyang parangal ay bilang Most Outstanding Councilor of Bulacan noong taong 2006 at Most Outstanding Service Provider noong 2006 hanggang 2007 ay ginawad ng DepEd. Nasa kanyang huling termino bilang kagawad, mga kaibigan ng aking tinutukoy, walang iba kundi si Kagalang-galang Eulogio C. Sarmiento III.
huling termino na rin bilang kagawad at masasabing nasa hanay pa rin ng ating mga kabataang mambabatas. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science Business Administration noong 2000 sa Far Eastern University at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Santo Cristo, lungsod ng San Jose del Norte. Ang kanyang ama ay dating 3-termer na kagawad ng Sangguniang Panlalawigan, kung saan masasabi natin minanan niya ang taglay ng talino at sigasig sa paglilingkod. Siya ay isa ring matagumpay na negosyante. Mga kasama, ang ating mapisig na primera bukal ng ika-4 na distrito, kagalang-galang Enrique A. de los Santos Jr. Una siyang naging kagawad ng Sangguniang Panlalawigan noong 1998 hanggang 2001 bilang ex-officio member or PCL Provincial President. Siya ay nanungkulan bilang halal na bukal ng ika-3 distrito ng 2 termino noong 2004 hanggang 2007 at 2007 hanggang 2010. Siya rin ay naging isa sa mga hosts ng programang SP Files sa loob ng halos 5 taon na sumahim papawid sa Radyo Bulacan na noon ay matatagpuan sa bayan ng San Ildefonso sa ating lalawigan. Mga kaibigan, kalabisan ng habaan pang pagpapakilala sa tao ito sapagkat sa totoo lang, kilala siya halos ng lahat. Mula sa bayan ng San Miguel, Bulacan at nasa kanyang unang termino bilang kagawad, kagalang-galang Ernesto S. Sulit. Kung matagal na rin siyang sa paglilingkurang bayan at may sapat na karanasan sa larangan ng pagbabatas sapagkat nakapanungkulan na siya bilang pangalawang punong bayan ng San Rafael ng 2 sunod na termino noong 2004 hanggang 2007 at 2007 hanggang 2010 at isang termino bilang konsehal noong 2001 hanggang 2004. Dahil sa kanyang angking kahusayan sa larangan ng legislatura, 2 beses siyang ginawaran bilang gawad galing sanggunian, Most Outstanding Vice Mayor at ng isang gawad galing sanggunian, Most Outstanding Councilor. Mga kasama sa paglilingkod, ang primera bukal ng ika-3 distrito, ang senior board member ng katatapos na 7th Sangguniang Panlalawigan at nasa kanyang ika-2 termino ngayon, ang kagalang-galang Rino V. Castro. Nasa kanyang huling termino at nasa ika-5 pagkakataon ng pagiging bukal sapagkat naging bukal na rin po siya noong 1995 hanggang 1998 at 1998 hanggang 2001. Siya ay nahiram bilang Most Outstanding Board Member of the Philippines noong taong 1997 at taong 2000 at isang outstanding Claridelenyo sa larangan ng serbisyo publiko. Mula sa Santa Ines, Claridel, Bulacan, siyang naging majority floor leader ng nakaraang 7th Sangguniang Panlalawigan. Mga kaibigan, ang ating pinagpipitaganang kagalang-galang Abogado Ramon R. Posada. Ngunit masasabing hinog na hinog sa karanasan at kakayahan. Nasa kanyang ika-2 termino ng paglilingkod bilang kasangguni at isa ring abogado, siya ay nagtapos ng abogasya sa University of Santo Tomas na may karangalan, magna cum laude, noong taong 2000. Nagtapos din siya ng Masters in Public Management sa Ateneo de Manila University noong taong 2001 at ng Masters in Public Policy sa John F. Kennedy School of Government of the Harvard University, USA noong 2002 bilang isang Fulbright Scholar. Nagtapos din siya ng Masters of Law with distinction sa University of London noong 2005 bilang scholar ng British government. Sa kasalukuyan, siya ang managing partner sa Ponce Enrile Reyes and Manalastas Law Office o kilala bilang PECABAR na matatagpuan sa lungsod ng Makati. Siya din ang acting chief of staff ni Senator Juan Ponce Enrile. Nagtuturo siya ng abogasya sa UST, Ateneo, De La Salle University at Bulacan State University.
Dalawang ulit na hinirang bilang Gintong Kabataan Awardee noong taong 1997 at 2002. Siya rin ay nahirang bilang isa sa 10 Outstanding Consulars of the Philippines na ipinagkaloob ng National JCs noong taong 2006. Sa kasalukuyan, siya ang Secretary General ng National Movement of Young Legislators or NMYL. Mga kaibigan at kasama, narito ang aking tinutukoy ang ipinagmamalaki ng Bayan ng Baliwag, ang primera bukal ng ikalawang distrito ng Lalawigan, kagalang-galang abogado Enrique V. de la Cruz Jr. Nag-iisang babae sa kalipunan ng ating makikisig na kalalakihang mambabatas. The only rose among the thorns, so to speak. Mula sa bantog na angka ng mga ople, siya ay anak ng dating pangalawang punong lalawigan, Bernardo F. Ople. Noong taong 2007 hanggang 2010, siya ay nahalal bilang kaisa-isang babaeng konsehal ng lungsod ng Malolos. At siya rin namang kaisa-isang babaeng bukal ng katatapos na ikapitong sangguniang panlalawigan at ng ating kasalukuyang ikawalong sangguniang panlalawigan. Siya ay ginawaran ng medalyang ginto bilang natatangi babae sa larangan ng politika sa lungsod ng Malolos noong taong 2009. Mga kaibigan, narito ang kinatawan ng mga kababaihan sa sanggunian at nasa kanya rin ikalawang termino bilang kagawad, kagalang-galang Feliz Cheryl B. Ople. Siya ay dating konsehal ng Bayan ng Kalumpit at dating panlalawigang pangulo ng Philippine Consulars League Bulacan Chapter at naging ex-officio board member ng Sangguniang Panlalawigan para sa taong 2007 hanggang 2010. Noong taong 2006 ay nahirang siya bilang Gawad Galing Sanggunian 2006 Most Outstanding Consulor at naging Dangal ng Kalumpit Awardee. Siya sa kasalukuyan ay nanunungkulan bilang acting chairman ng Philippine Board Members League of the Philippines, Region 3, at katatapos lamang niya ng kursong Bachelor of Law sa Bulacan State University. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko po ay hindi lamang ang primera bukal ng unang distrito, kundi siya rin primera bukal ng sangguniang ito. Ang senior board member ng ikawalong sangguniang panlalawigan ng Bulacan, walang iba kundi si kagalang-galang Michael C. Fermin. Ang ama ng sangguniang panlalawigan, ang ating pong tagapangulo ng hapag o presiding officer ng katatapos na 7th sangguniang panlalawigan at muli ng ating kasalukuyang ikawalong sangguniang panlalawigan. Siya po ay kilalang-kilala ng lahat. Mula sa bayan ng Biginto, siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering sa University of the East noong taong 1992. Mula sa pagiging isang sikat na TV, movie, and stage personality kung saan siya nagtamo ng maraming pagkilala at parangal, siya ay nasabak sa larangan ng serbisyo publiko sa murang edad pa lamang bilang tagapangulo ng Kabataang Barangay ng Tabang, Biginto ng ating lalawigan noong taong 1980 hanggang 1984, kung saan umusbong ang kanyang hangaring maglingkod sa bayan. Muling pumailan lang ang kanyang pangalan sa larangan ng politika nang siya ay unang mahalal na kagawa ng Sangguniang Panlalawigan noong 2001. Siya ay naging senior board member ng Sangguniang Panlalawigan ng dalawang magkasunod na termino noong taong 2001 hanggang 2004 at 2004 hanggang 2007. Sadyang tadhana niyang pag-angat sa larangan ng paglilingkod bayan kung kaya't noong taong 2010, siya ay pinili ng ating mga kalalawigan upang maglingkod bilang pangalawang punong lalawigan ng Bulacan kung kailan siya ay nagtamo ng maraming pagkilala kabilang na ang parangal na kanyang tinanggap na makailan lamang bilang Most Outstanding Public Servant of 2012 na iginawad ng Gawad America Foundation, isang organisasyon ng mga Filipino-American na naninirahan sa Estados Unidos. At sa kasalukuyan nga, para sa terminong 2013-2016, siya ay muling inihalal
sa katulad na posisyon. Mga minamahal na kalalawigan, kaibigan at panauhin, tumayo po tayong lahat bilang pagpupugay sa ating pangalawang punong lalawigan at pinunong tagapangulo ng ikawalong sangguniang panlalawigan ng Bulacan, ang kagalang-galang Daniel R. Fernando. Dito rin nagpahayag si Gobernador Wilhelmino MC Alvarado ng mga nagawa at naisulong na programa sa nakaraang 3 taong panunungkulan. Ang State of the Provincial Address ay naglalaman ng mga proyektong matagumpay na naipatupad ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gov. Willie. Sa kasalukuyan, hindi na maitatanggi ang tuluyang paglago ng populasyon sa ating lalawigan. Nagsupling ito ng iba't ibang suliraning pangkalusugan lalo tigit ng mga kapuspalad na mga mamamayan. Kaya naman naglungsad tayo ng mga programa para masupil ang suliraning ito. Libreng check-up, operation sa mata, at pamamahagi ng salamin ng handog ng proyektong Liwanag ng Mata Ninyo'y alay namin sa inyo, kung saan halos 12,000 Bulakenyo ang nabigyan ng libreng salamin at mahigit 2,000 ang naoperahan sa katarata. Gayon din mahigit 3,000 senior citizens ang nabiyayaan ng libreng bakuna laban sa pulmonya. Sa pakipagtulungan ng Philippine Band of Mercy at Baliwag District Hospital, ay naisagawa natin ang libreng pag-oopera sa mahigit 200 batang may hair lip at grip palate. Binigyang kalinga rin natin ang mga mahirap na pamilya at mga tricycle drivers sa lalawigan sa pamamagitan ng pamamahagi natin ng libreng PhilHealth insurance